sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ano kaya ang gagawin mo sakaling isang araw ay magising ka na lamang na hindi ka na masaya sa piling ng asawa mo? Pipiliin mo bang manatili sa piling niya kahit na hindi ka na masaya? O hihiwalayan siya at sasama sa taong tinitibok ng iyong puso kahit pa na masama ito sa mata ng mga mapanghusgang tao? Ako po si Janicel, taga Laguna, may asawa at mga anak. Ang ibabahagi ko pong kwento ay isang katotohanan na nangyayari sa mag-asawa, maikli man o mahaba na ang kanilang pagsasama. Papa Dudut, nagkakilala po kami ng aking asawa sa isang kilalang universidad dito sa Laguna. Malakas po ang appeal ng aking asawa at marami akong alam na may gusto sa kanya, ngunit wala akong nabalitaan na may naging nobya na siya. Samantala, Papa Dudut, nagkalapit ang kalooban namin ni Ned na magkaroon ng field trip sa norte ang isang subject namin. Kami lang ang naging magkatabi sa bus sa buong field trip. Doon ko nakilala na mabait, maalalahanin at mapagbigay pala si Ned. Kaya pagkatapos mismo ng field trip ay naging magkasintahan kami. Pero ang inakala kong mabilis na relasyon lamang ay tumagal ng 3 taon hanggang sa makapagtapos na kami sa kolehiyo. Sa kabilang banda, pagka-graduate namin ni Ned ay isang pagsubok ang dumating sa relasyon namin. Tungkol sa bang pag-uusapan natin, babe? Natatandaan ko na yon ang unang tanong sa akin ni Ned nang magkita kami sa isang park isang gabi. Hindi ba sabi ko sa iyo, almost 2 months na akong delayed? Buntis pala ako, pag-amin ko sa kanya. Nagulat naman at tila hindi masaya si Ned sa kanyang mga narinig. Talaga ba? Hindi ka nagbibiro? Tanong pa niya sa akin dahil gusto niyang makasigurado. Hindi ako nagbibiro, Ned. Buntis talaga ako. Ano nang gagawin natin? Seryosong tanong ko sa kanya. Kasi noong time na yon ay hindi ko rin alam ang aking gagawin. Dahil para sa akin ay early 20s is still young for parental duties. Bakit hindi tayo magpakasal? Tal naman ay parehas na tayong tapos sa pag-aaral at nasa hustong gulang. Ang sabi ni Ned sa akin. Sa hindi malamang kadahilanan ay tumutol ako sa suhestyon niya. Pero hindi ko yon nasabi sa kanya ng harapan, pero sinagot ko yon sa pamamagitan ng aking reaksyon. Agad namang nasaktan noon si Ned. Bakit ayaw mo? Tanong niya sa akin. Samantala'y mabilis naman akong nagpaliwanag. Hindi naman sa ayaw kong magpakasal sa iyo, Ned, pero hindi pa ako handa. Oo, pareho na tayong nakapagtapos pero hindi pa tayo stable. Pareho tayong walang trabaho, ang sabi ko. E di maghahanap ako ng trabaho, katwiran niya sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi pa ako handa. Pag-amin ko na sa kanya. Mapapanagutan mo naman ako sa ibang paraan, dagdag ko pa. Gusto kong maging legitimate ang anak natin. Gusto ko apelyido ko ang gagamitin niya. Janicel, handa naman kitang pakasalan eh. Sinubukan niya akong kumbinsihin ng mga oras na yon. Umayag ka na. Para to sa magiging anak natin. Total naman ay mahal natin ang isa't isa.
Mahal kita, mahal mo ko. So bakit tayo matatakot na lumagay na sa tahimik? Janicel, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. Yun naman ang paniniguro niya sa akin. Dahil doon ay napatango na lamang ako sa kanya bilang sagot. Pagkatapos noon ay agad naming sinabi ang katotohanan sa aking ina. Pero hindi ko inaasahan noon ang kanyang naging reaksyon. Ano na ang plano mo para sa anak ko? Kalmadong tanong ni Mama kay Ned. Pananagutan ko po ang anak ninyo, tita. Kaya po ako nandito ay para hingin sa inyo ang kamay ni Janicel. Sabi naman ni Ned sa kanya. Ayos lang sa akin kung gusto ninyong lumagay na sa tahimik. Malalaki na kayo at nasa hustong gulang at pag-iisip na kayo. Pwedeng-pwede na kayo magtayo ng sariling pamilya ninyo. Pero ang tanong ay handa na ba kayong bumukod? O sisa ni Mama sa aking boyfriend? Kakayanin po, diretsang sagot ni Ned. Tita, handa ko pong pakasalan ng anak ninyo. At kahit na hindi ko po siya nabuntis ng maaga siya pa rin ang gusto kong pakasalan. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo at nangangako po ako sa inyo na magiging mabuting asawa po ako sa kanya at magiging mabuting ama sa magiging apo ninyo sa amin. Paniniguro pa niya sa aking ina, Papa Dudut. Ipapaalala ko lang sa iyo na hindi biro ang kasal. Kapag pumasok na kayo dyan wala nang atrasan. Kailangang panindigan nyo na habang buhay. Kung magpapakasal lang kayo dahil sa nabuntis ka Janicel mag-isip-isip muna kayo. Payo ng aking ina. Napag-isipan na po namin to, tita, at nagkasundo na po kami. Pahayag naman ni Ned na siyang sinang-ayunan ko. Binabasbasan ko na kayong dalawa. Sana kapag mag-asawa na kayo punuin ninyo ng pagmamahal ang pagsasama ninyo. Gabayan sana ng Panginoon ang pagbuo nyo ng pamilya. Yun ang sabi ni Mama na natuwa na rin sa aming naging desisyon. Papa Dudut, naging maayos at matahimik naman ang aming buhay pamilya sa loob ng 18 taon. Nagkaroon kami ng 2 anak at nakapagpundar ng ilang ari-arian. Wala akong problema sa pagiging ama ng aking asawa. Binibigyan ko siya ng uno at idol pa siya ng aming mga anak. Wala siyang bisyo, masipag sa trabaho at bahay office pa rin ang routine niya sa loob ng 18 taon. Ngunit masasabi ko na bilang asawa ay 4 siya. Pwedeng pumasa o bumagsak. Mabait siyang asawa ngunit hindi malambing na asawa. Dumating din sa akin ang pagkakataon na naging anino na lamang ako sa aking asawa. Wala ka bang napapansin sa relasyon natin? Seryosong tanong ko noon kay Ned. Isang gabi pag uwi niya galing sa trabaho. Wala. Tila ba wala siyang ganang sumagot noon sa tanong ko. Sa puntong yon ay nagpakita na ako ng pagkadismaya sa kanya. Wala ba talaga o sadyang nagbubulag-bulagang ka lang? Medyo napiko naman sa akin ang asawa ko. Ano bang gustong puntuhin mo, ha, Janicel? Diretsahin mo na ako para hindi sayang ang oras ko. Kumpronta niya sa akin. Pinagbigyan ko naman si Ned sa kanyang hiling dahil diniretsa ko na siya. Mahal mo pa ba ako? Asawa pa rin ba ang tingin mo sa akin? Siyempre mahal kita, Janicel. Pahayag niya. Bakit kung tratuhin mo ako ay parang hindi mo ako asawa? Parang hindi ako nag-i-exist sa buhay mo. Parang tau-tauhan mo na lamang ako dito sa bahay na hinihintay kang makauwi at maghahanda ng pagkain mo. Sabi ko noon sa kanya. Napabuntong hininga na lamang doon si Ned. Janicel, pasensya ka na, aniya. Nagpatuloy naman ako sa paglabas ng aking saloobin. Hindi mo ba napapansin na nawawalan ka na ng panahon sa akin? Niyakap o lambing ay hindi mo magawa. Kahit nga siguro halik lang o simpleng kumusta wala. Parang katulad kanina. Basta-basta ka na lang pumasok ng bahay nang hindi man lang ako hinahalikan sa pisngi. O kahit kumustahin man lang. Wala ka nang pakialam sa akin. Kahit nga siguro namatay ako kanina, hindi mo malalaman dahil wala ka namang pakialam. Tila may
kirot sa puso ko habang sinasabi ko yon. Yun lang bang kinakagalit mo? Ako naman ang napikon sa kanyang sinabi. Anong yun lang, Ned? Malaking bagay yon para sa akin. Tapatin mo nga ako. Ano na ba ang tingin mo sa akin, ha? Asawa pa ba? Nagsasawa ka na ba? Sige lang, Ned, sabihin mo sa akin. Kung ayaw mo na sa akin. Halos mag-hysterical ako nang sabihin ko yon sa kanya. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Saway niya noon sa akin. Pero nagpatuloy lamang ako sa paglabas ng sama ng loob. Alam mo, kaya mo siguro ginagawa to kasi kampante ka na hindi ako mawawala sa tabi mo. At palagi lang ako nandito sa tabi mo pues nagkakamali ka. Diin ko. At pagkatapos ay sinabi ko sa kanya na gusto ko na ng annulment. Siyempre nagulat naman si Ned sa aking sinabi at hindi siya nakaimik noon. Gusto ko na makipaghiwalay sa iyo. Gusto ko nang maging malaya ulit para mahanap ko ulit ang sarili ko. Git ko sa kanya. Samantala'y tumutol noon ang aking asawa. No. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, Janicel. O kaya aminin ko kasalanan ko na ang lahat. Nagkukulang na ako sa iyo bilang asawa. Nawawala na ako ng panahon sa iyo kasi busy ako palagi sa trabaho. Kaya ka malungkot ngayon dahil sa akin, pero Janicel, hindi sagot ang paghihiwalay. Sige, magbabago ako. Maglalaan na ako ng oras para sa iyo. Magiging mabuting asawa na ako sa iyo, huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Yon ang naging pakiusap niya sa akin. Sa kabilang banda ay nakinig lamang ako noon sa kanya. Janicel, 18 years na ang pinagsamahan natin. Ayaw ko masayang ang 18 years na yon. Mahal na mahal kita. Ikaw ang buhay at inspirasyon ko. At saka ayaw kong masira ang pamilya natin ang dahil lang sa misunderstandings tulad nito. Sige, pinapangako ko sa iyo na paglalaanan na kita ng panahon. Lahat gagawin ko, mapasaya lang ulit kita sa piling ko. Pilit akong kinukumbinsin ni Ned na baguhin ko ang aking naunang desisyon na makipaghiwalay sa kanya. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ayoko rin naman na hiwalayan ang asawa ko. Kung may papangako naman sa akin ni Ned na ibibigay niya ang aking mga demands, baka hindi ko na ituloy pa ang aking balak na hiwalayan siya. Isa lang naman ang hiling ko sa iyo, Ned. Sana'y maging expressive ka lang sa pagmamahal mo sa akin. May mga pangangailangan din naman ako mula sa iyo. Hindi lang puro pera at trabaho. Yan lamang ang demand ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, yan ang gagawin ko. Pasensya ka na, Janicel, ginagawa ko lang naman lahat ng ito para sa pamilya natin. Hindi ko namamalayan na napapabayaan na pala kita. Bigyan mo pa sana ako ng isa pang pagkakataon. Ang sabi ni Ned kung saan ay pinagbigyan ko naman siya. Papadudot matapos ang aming pagkakaayos ay nagpapakita siya ng mga pinangako niyang pagbabago pero later on ay babalik na muli ang pagiging unexpressive niya. Paulit-ulit na lamang ito na halos nawawala na ako ng pag-asa. Hindi ko namamalayan, nabalik na ulit sa dati ang lahat na para bang wala kaming pinag-usapan. Hanggang sa isang pangkaraniwang araw, habang nagbabasa ako ng Facebook, ay nakita ko ang dati kong schoolmate sa high school na si Jason. Sa Riyadh na kabase at pamilyado na rin, Papa Dudut. Nagsimula ang aming komunikasyon sa paminsan-minsan hanggang sa naging arawan na. Ang tagal din nating hindi nagkita, no? Sabi ko sa kanya nang minsang mag-video call siya sa akin. Siguro mga 20 years na. Natatandaan ko pa nga yung huli nating pagkikita. Sabi naman niya sa akin. Nagbalik naman sa akin ng ilang mga ala-alang magkasama kami. Yung araw na binasted kita. Paalala ko sa kanya na isa sa mga unforgettable moments namin. Napahagikik naman si Jason sa video call. Oo, hindi ko makakalimutan yon kasi ikaw ang first love ko. At first busted ko. Tila may kaunting panghihinayang na sabi niya sa akin. Mga bata pa kasi tayo noon. Hindi pa ako handa sa mga ganong relasyon. Ang sabi ko naman sa kanya.
Pero hindi ka na nagpakita sa akin simula nung binasted kita. Concern ko noon. Siyempre nakakahiya kaya yun sa part ko. Pero alam mo ba, Janicel? Noong graduate tayo ng high school madalas akong dumaan noon sa bahay ninyo, nagbabaka sakali na makikita kita. Kaso ang problema, after graduation umalis ka na doon sa bahay ninyo. Alam mo ba, matagal ako bago naka-move on doon. Kwento pa ni Jason sa akin. Ganon ba? Naku, sorry ha. Nakonsensya tuloy ako. Sabi ko na lamang. Nga pala, kapag natapos na ang kontra ko sa Riyadh dalawin kita sa inyo ha. Ano, pwede ba? Hindi ba magagalit ang asawa mo? Agad naman akong sumagot sa suggestion ni Jason. Huwag kang mag-alala at hindi seloso yung asawa ko, kaya okay lang sa kanya. Actually, wala siyang pakialam sa akin. Paniniguro ko na may halong kaunting sama ng loob sa aking asawa. May bitterness ang boses mo ha? Puna ni Jason sa akin. Agad niya kasing nasakyan na may sama ako ng loob sa aking asawa. Medyo masama nga yung loob ko sa asawa ko. Pag-amin ko sa kanya, pilit na lang akong nakikisama sa kanya para lang sa anak namin. Dagdag ko pa. Bakit masama ba siyang asawa sa iyo? Sinasaktan ka ba niya? Concerned niyang tanong. Actually wala siyang ginagawa, mabait siyang ama, masipag at walang bisyo. Sagot ko. Pero literal na wala siyang ginagawa para sa akin. Ni kumustahin ako, yakapin ako, halikan ako, wala. Parang hindi na nga ako nag-i-exist sa buhay niya. Yon ang sama ng loob ko sa aking asawa na matagal ko nang gustong ilabas. Mamayang kaunti nag-open up naman si Jason tungkol sa personal niyang buhay. Pares lang pala tayong hindi naging masaya sa napangasawa natin. Aniya. Nagulat naman ako sa naging revelasyon ni Jason. Nagpakasal kasi ako sa taong hindi ko naman lubos na mahal, kaya ganun. Biruin mo. Nung araw na kinasal nga ako pumasok pa ako sa trabaho. Para bang ordinaryong araw lang. Hindi ako excited, wala talaga. Pagpapatuloy pa niya. Pareho pala tayo. Hindi ko rin ganon kamahal yung asawa ko nung nagpakasal kami. Nabuntis lang niya kasi ako noon kaya napilitan akong magpakasal. Wala man lang nagtanong sa akin noon kung gusto ko ba talagang magpakasal. Parang dahil buntis na ako ay automatic na ikakasal ako. Wala na akong choice noon, Jason. Kwento ko pa sa kanya. Nakita ko namang nakikisimpatya si Jason sa akin. Ang buhay nga naman minsan napaka-unfair. Hi, pero Janicel, nakausap mo na ba ang asawa mo tungkol dyan? Baka naman di lang talaga siya expressive pero mahal ka niya. Agad naman akong sumagot. Siguro nga masyado ako nag-i-expect mula sa kanya kaya nasasaktan ako ng ganito. Ilang beses ko na siyang kinausap tungkol sa pagiging manhid niya. Pero wala pa rin. Ganon pa rin siya. Pasalamat ka na lang at hindi siya babaero at nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. Ang sabi ni Jason na siya ko namang sinang-ayunan. Maiba tayo, Janicel. Seryoso ako. Pagbalik ko dyan sa Pilipinas, ikaw yung una kong gustong makita. Sabi pa niya sa akin. Natuwa naman ako at nakaramdam ng excitement. Sige Jason, hihintayin kita. Papadudod sa madalas naming pag-uusap, ay naramdaman ko na nahuhulog na yata ako kay Jason. Marami kaming mga bagay na pinagkakasunduan. Madalas nga ay nabibigla ako dahil halos pareho kami ng takbo ng isipan. Mga gusto at mga ayaw. Malambing at pinaglalaanan niya ako ng oras, atensyon na matagal ko na ding hindi nararamdaman. Kaya hindi na rin ako nagulat na isang araw ay may maganap na aminan tungkol sa aming mga tunay na nararamdaman para sa isa't isa. Alam mo ba, Janicel? Simula nang dumating ka sa buhay ko palagi na ako masaya at nakangiti. Napapansin na nga yun ng mga katrabaho ko at kasama ko dito sa villa. Kwento sa akin ni Jason nang mag-video call ulit siya sa akin
habang nasa trabaho noon ang aking asawa. Samantala agad ko namang sinugundahan ang sinabing yon ni Jason. Ako rin naman naging masaya ako simula nang dumating ka din sa buhay ko. Pero Jason, hindi ka ba nagsasawa sa akin? Palagi mo na lang kasi akong kausap. Sa umaga ako ang gumigising sa iyo. Hanggang makaalis at makapasok ka sa trabaho kausap mo ko. Tapos sa gabi, ako pa rin ang kausap mo. Hindi ka ba nauumay sa akin? Panunubo ko sa kanya. Bakit naman ako mauumay at magsasawa sa iyo? Sabi ko nga sa iyo, di ba ikaw ang inspirasyon ko? Ikaw ang nagbibigay ng kulay sa buhay ko, Janicel. Kahit na kailan, hindi ako magsasawa na kausapin ang babaeng mahal ko. Yon ang naging revelasyon ni Jason sa akin na siya ko namang kinagulat. Kaya humingi naman ako noon ng clarification mula sa kanya. Tama yung narinig mo, mahal nga kita. Pag-clarify niya sa akin. Kaya nga hindi ko alintana ang pagod at puyat kapag kausap kita. Kasi ikaw ang laman nitong puso't isipan ko. Ikaw ang gusto kong marinig sa umaga. Ikaw din ang gustong marinig ko bago ako matulog. Ikaw, Janicel, ang nagbibigay ng rason sa akin para mabuhay. Janicel, mahal na mahal talaga kita. Mahalaga ka sa buhay ko. Dagdag pa niya sa akin. Jason, mahal din kita. Nagdesisyon na rin akong aminin sa kanya noon ng aking mga nararamdaman. Ibig sabihin ba nito tayo na? Tanong niya sa akin. Gusto ko sanang sagutin siya agad kaso'y bigla ko naalala noon ang mga pamilya namin. Ano ngayon, Janicel, huwag nating pigilan ang mga sarili natin. Minsan lang tayong maging masaya sa buhay. Kaya hayaan na natin ang mga sarili natin na maging masaya. Pagpapatuloy ni Jason sa akin. Sa tingin ko naman hindi naman masamang magmahal ng iba. Lalo na kung hindi ka na masaya sa una. At saka huwag kang mag-alala, gagawin naman natin ang lahat para itago ang magiging relasyon natin sa kanya-kanya nating pamilya. Huwag kang matakot, Janicel. Ako ang bahala sa iyo. Paninigurado naman niya sa akin. Dahil doon nagpasya na rin akong tanggapin ang kanyang pagmamahal. Literally, Papa Dudut. Araw at gabi ay magkasama kami sa telepono. May mga pagkakataon na hindi namin kailangang magsalita o mag-usap pero yung marinig lang namin ang tunog ng background ng telepono na alam namin na nasa kabilang linya lang ang bawat isa ay kontento na kami. May nararamdaman na kaming peace of mind and completeness. Papa Dudut, halos buong araw ay magkausap kami ni Jason through voice and video call. Napakadalang na mag-chat lang kami. Saan man siya pumunta at anuman ang ginagawa niya ay kasama niya ako. Hindi na nga kami sanay na walang earphones sa aming mga tenga. Sa gabi naman ay lagi niya akong kinakantahan. Nanunuyo ng lalamunan niya at napapaos na nga siya pero patuloy pa rin siya sa pagkanta. Hanggang sa makatulog na ako. Nawili na rin ako sa pagkanta kahit nga hindi ganon kaganda ang boses ko. Na-appreciate naman niya ang kinakanta ko. Ang sarap ng pakiramdam kapag sabay kaming kumakanta. Kapag linggo naman ay kasama ko din siya sa pagsimba. Pinipili ko ang misa na tatapat sa oras ng lunch break niya para marinig niya ang buong misa. Binuksan niya ni Jason ang buong mundo niya sa akin. Kaya sa loob ng isang buwan ay lalo pa siyang napamahal sa akin. Samantala sa first month rin namin bilang LDR ay nagpadala siya ng regalo sa akin mula Saudi. Natuwa ako dahil binigyan niya ako ng isang pares ng 24 karat Saudi gold chandelier earrings. Tapos isang napakagandang 24 karat na Saudi gold na singsing. Ano, nagustuhan mo ba yung regalo ko? Tanong sa akin ni Jason nang mag-video call ulit siya. Oo naman, ang ganda-ganda ng singsing na ito. Tingnan mo, suot-suot ko na. Kahit yung earrings maganda rin.
Wika ko sa kanya habang pinapakita ang singsing na suot-suot ko at ang earrings. Anyway, sinusuot ko lamang yon kapag wala si Ned at kapag kausap ko lamang si Jason. Pareho tayo ng design ng singsing. Pero sa loob iba yung nakaukit. Yung pangalan kong nakaukit dyan sa singsing mo. At yung pangalan mo naman yung nakaukit sa akin. Inform niya sa akin. Alam mo, sobrang ganda ng singsing na binili mo. Sobra ko naman na-appreciate ang efforts niya para mapasaya ako at maramdaman kong espesyal ako. May ipapadala ulit ako sa iyo. Actually, kakabili ko lang nito kanina. Eto, sabi pa niya sa akin pagkatapos ipinakita niya sa akin ang isang napakagandang relo. Ang ganda naman ng relo na yan, puri ko. Salamat ha. Pero Jason, di mo naman ako kailangang ibili ng ganyan. Gusto ko ang ginagawa ko para maramdaman mo kung gaano ka ka-espesyal sa akin. Hindi kita makakasama ng personal sa first monthsary natin. Huwag kang mag-alala, Jason. Magkakasama din tayo pagdating ng panahon. Yun naman ang paninigurado ko sa kanya. Papadudot ganyan si Jason sa akin. Malayo man siya ay sobra niyang pinaparamdam na importante ako sa buhay niya. Pero tulad ng ibang relasyon ay dumaan din kami sa pagsubok ni Jason. Oo, nalalampasan namin yung una pero hindi namin alam na isang pagsubok lang pala ang magiging dahilan ng lahat ang aming mga konsensya. Papadudot, nag-ibang bansa kami ni Ned kasama ang mga anak namin para i-celebrate ang aming anniversary. Pero isang pagkakamali ang aking nagawa kay Jason. Papadudot, hindi ko po inaasahan na masasaktan ng labis si Jason sa mga larawang nakita niya. Naging open-minded kami sa mga nakaraang katulad na sitwasyon tungkol man sa asawa at mga anak niya o tungkol man sa pamilya ko. Napag-uusapan namin ng malayang tungkol sa aming mga anak. Mahal niya ang aking mga anak pero wala akong nagawa sa mga ginawa niyang pag-iwas sa akin dahil katwiran niya. Nakukonsensya na siya at ayaw na niyang sirain pa ang pamilya namin. Samantala nang bumalik na kami ni Ned sa Pilipinas ay nagdesisyon na lamang ako na ibuhos sa trabaho ang lahat. Pero makalipas ang ilang linggo ay hindi ko inaasahan na malalaman ni Ned ang tungkol sa relasyon namin ni Jason. Natatandaan ko na kinumpronta niya ako nung una pero hindi niya ako sinaktan o pinagbuhatan ng kamay. At sa halip ay naiyak siyang tinanong sa akin ang totoo kong meron nga ba akong other man? Gusto mong malaman ng totoo? Oo, si Jason nga. Mahal ko siya, Ned. Totoo siyang nagbigay sa akin ng lahat ng mga pagkukulang mo. Minahal niya ako, pinahalagahan, tinuring na asawa. Lahat ng pagmamahal na binigay niya sa akin hindi ko naramdaman mula sa iyo. Katwiran ko noon kay Ned. Ganon ba? Umiiyak na wika noon ni Ned sa akin. Ngayon alam mo na ang totoo Huwag ka sanang magalit kay Jason. Mabuti siyang tao at kusa na rin siyang lumayo para bumalik ako sa iyo. Sa inyo ng mga anak ko. Yun naman ang sabi ko sa kanya. Siguro nga'y nagkulang ako sa iyo. Pero bakit mo namang ginawa to sa akin? Naiiyak niyang tanong sa akin. Hindi ko kagustuhan ng lahat. Kinasal ako sa iyo nang hindi kita lubusang mahal. Nilayo mo rin ang loob mo sa akin. Kaya hindi mo ko masisisi na maghanap ng pagmamahal mula sa iba na handang ibigay sa akin ang lahat ng pagmamahal na kailangan ko. Paliwanag ko naman noon sa kanya. Mahal kita, Janicel. Ayaw ko mawala ka sa akin. Insist niya sa akin. Ned, hayaan mo muna akong hanapin ang sarili mo. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Yun lamang ang tangi kong hiling sa kanya para mapag-isipan kong mabuti kung ano ba ang status ng pag-ibig ko sa kanya. At pagkalipas ng ilang linggong pagmumuni-muni, nag-decide ako mag-stay kay Ned. Papadudot, sa totoong buhay pala, hindi lahat ng mag-asawa ay pareho. Ang sukat ng pagmamahal sa isa't isa. Nang ikasal ako sa asawa ko ay may takot akong dinadala.
Natatakot ako na baka dumating ang araw na magkita kami ng taong mamahalin ko ng buong buo. Natatakot ako na habang buhay kong dalhin ang sakit na hindi ko maaaring makasama ang taong buong puso kong minamahal. Masaya ako na patuloy kong mahalin si Jason. Hindi man niya ito malaman at masuklian kailanman. Samantala ay hindi ko naisaktan ang aking asawa. Batid ko ang kanyang pagmamahal sa akin. Papa Dudut, nais ko lamang ay makapag-move on na habang umaasa na darating din ang oras na buong puso ko na mamahalin ang aking asawa. At ang pagmamahal ko kay Jason ay mananatili na lamang na masayang alaala sa akin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko sa inyo. Salamat po sa inyong panahon na nilaan upang maibahagi ang aking liham. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Janicel. Maraming salamat, Janicel, sa iyong pagsulat sa aming programa. Subukan mong mahalin muli ang iyong asawa. Give your heart a second chance to love him dearly. Hindi yung mahal mo ang iba kahit na katabi mo ang iyong asawa. Bukod sa maaring magbigay ito ng emotional damage, hindi lang sa iyo kundi pati na rin sa iyong asawa. Ulitin natin, huwag ka lang bastang makisama sa kanya, mahalin mo din siya. Bilang ito ay ang paninindigan mo na siya ang samahan mo, dapat mong panindigan ang iyong desisyon. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po